Nag doon pa ako sa 16 company under ni Captain Meister Campo. Nag-operate kami doon sa area ng Bicol, Polo-Solo, Sitio Daguan, Barangay Bicol yun sa Polo-Solo. Jump kami ng 21 ng gabi at naglakad papunta sa operation objective namin. Time na yun, nagabi na yun, nag-halt, nagpahinga muna habang inantay namin na magpamaga. Nang gabi na yun, nagkwentuhan kami ng mga kating. Ako pala yung lead scout nung nangyari yung pag-enkwentro namin noon. Nang gabi na yun, hindi kami makatulog, nagkwentuhan kami ng kating namin. At kung ano na yung sa kwentuhan namin. Nag-move kami. Before kami umalis, yung 2nd Battalion, second battalion sa Ranger, saka company is tapos nung kasali tsaka pala sa kanila na enkwentro na kami hindi kami naglalakad. Almusal pa kami. Nang natapos yung almusal, wag yung kasama namin na port company blocking yung ano namin doon, operasyon, papel. Tawag, inaantay namin yung company na magsabay lakad. Malayo ang distansya, hindi namin naantay. Nauna kami mag-move. Ngayon, habang naglalakad ako yung lead scout, sa ko kay si Sir, yung may pumutok-putok sa natin. Sabi niya, malayo pa yan. Sabi ko, pena yun, Sir. Nang minuto na, maraming may magputok-putok sa palapit kami, palapit. Tuloy-tuloy yung intro doon sa kabila. Na may malapit na yung may mapuputok na malapit. Sabi ko kasi, Sir, malapit na yung kalaban. Sabi sa akin, distansya pa yun, malayo, dikitan mo. Nang nakapasok na kami doon sa kapihan, ang ibang kao doon, kapihan sa Kanyog lang, Hagunuyan. May nakita akong tracking. Nag-halt ako. Sinabi ko doon sa guide, sabi ko may tracking sa kalaban. Pumunta doon, tinanong si CEO kung ano. Sabi ko may tracking. Sabi niya, hindi, malayo pa yun. Idikit mo. Sabi ng kasama ko, positive to, ang kalaban to nagposition ngayon, umatras lang. Sabi ng guide, kabas ko. Sabi, hindi, paano yun? Kung anong babayo mo yun. Inupuan ng babayo mo. 10 meters mula doon sa may tracking na yun, may narinig akong nakipintuhan. Yung akala ko, yung kasama ko nagpunta sa likod. Nang lumingon ako sa likod, may mga kasama ko. Yun pala, yung kalaban, doon na sa namin, hindi alam. Siguro ang distansya, kadikitan kami ng kalaban doon eh. Malayo na nga siguro yung 10 meters na kasi hindi nila alam dahil yung pinasukan namin doon madamo kahoy pero madamo saka yung may abaka. Yung halt ako ulit, pinaano ko si Sir, sabi ko, Sir, yung kalaban tignan na sa harap natin, malapit. Pinababa yung mga gamit namin doon sa ngapak. Akala na ko yung pagbaba, yung atras kami na i-maneuver namin. Paglingon ko yung kasama ko, wala na, sa likod ko, matras na sila, ako naiwan. Nakbo ulit ako ng kasama ko na sumunod sa likod. Iniwan namin lahat ng pack. Pagdating doon sa likod, nag-briefing kasi, sabi niya, gapangin niyo yung kalaban dahil hindi pa nila alam. Dandahan yung one team na kasama namin. Nakateam kayo, ginapang namin dandahan.
yung ibang team maneuver. Kaso lang sa sobrang dikit, tsaka wala kami kabiran, dating namin sa isang puno ng, ang team leader ko nakarating pa sa puno ng nyug yun. Sunod, kaming tatlo, nagdikit. Na Sargento Pulgo, kasama ko doon sa Basyon si Dagos. Yung kalaban, papunta sa amin. Hindi niya na doon na kami sa harap niya. Harap ng nila. Nung makakarating na doon sa pwesto ng team leader namin, inupakan na ng team leader namin. Doon na nagkabulabugan, nagkaputukan. Siguro, doon na nagbulabog, nagulat yung kalaban na nakapasok kami sa area nila na akala nila yung encuentro doon sa kabila hindi makarating sa kanila. Hindi nila alam na kami yung blocking na kumpanya. Dalawang kumpanya kami blocking pero naiwan yung port company. Nang matagal na yung putukan, yung kalaban, alam ng kalaban kung saan magpunta. Minsan may tumatakbo papunta sa harap namin. Kaya akala ng kalaban na hindi pa kami nakadikit. Mga 6:45 siguro yun. Nawundid yung... Ako na yung nawundid, hindi ako nagsabi. Sa kasama ko na nawundid na ako. Nagtaka ako pag maghinga ako, sabi parang may bumubula na sa likod ko. Huminga ako, parang tumutug. Sabi ko, hindi sa bunganga ko yung tunog. Yung katabi ko, nakabas ko, tsaka si Sargento Pulgo. Tanong ako, sabi niya, hindi ka magalaw. Pero hindi nila alam na yung pakiramdam ko, iba na yung naramdaman, parang nangihinaan ako. Biglang binagsak kami ulit na 2-3. Nawundid. May nawundid na naman yung katabi. Tatlo kami yung mawundid doon. Hindi na kami makabante, hindi rin kami makaatras. Kasi ang lakas ng posisyon ng kalaban, nakaposisyon kasi kalaban. Sunod yung napasok pala namin, harap na yung nila yun, barricade, yung barricade. Sunod, nang matagal na yung putukan doon, halos yung ka-team namin doon, puro na wounded lahat. Isang buong team namin, puro wounded. Ang kama ni CEO, akala ni CEO kasi yung team namin doon, hindi pa wounded eh. Ang kama niya sa amin, steady lang kami, mag-hold the line. Sige, paugat namin hold the line. Hindi niya alam na yung mga team namin, puro wounded lahat. Pumasok yung isang team, sabi namin, puro na lahat yung team namin. Kung para dumikit kayo sa amin, para malalayan. Pagpasok ng team namin, yung isang team leader doon, na nag-abante, yun ang samaan agad. Pero pag withdraw, yung doon ako minsan narinig ko yung kwentuhan nila pero hindi ko makita, parang nabad na yung paningin ko. Yung nang tinamaan ako ulit sa ulo, doon ako na parang sabi ko parang wala na siguro to. Kay pag tinitingnan ko yung dugo, lahat sa mukha ko na umaagos. Tinatanong ako ng kasamahan ko kung okay pa daw ako. Sabi ko okay pa ako pero hindi ko na makita yung kasamahan ko. Sunod, yung isang katabi namin na katabi ko natin, nagreklamo, sabi niya, wala na, mas yung tama ko, hindi ko na makaya. Yung sabi ni CEO, yung lahat ng wounded, mag-atras.
Hindi ako naka-atras doon dahil hindi ako makalakad na. Dahil yung paa ko may tama, tagusan yung tama sa paa ko. So, yung sa pigi ko, may tama rin. Bali, dalawang tama ko sa paa, tsaka sa pigi. So, yung kaliwang kamay ko may tama rin, tsaka yung sa likod. Bali, yung tama ko doon, 6. Yung pag-atras na kinuha kami na mag-atras na, yung isang tinitira na nag-abante, yung natamaan na nakuha ng kasama namin. Pero pagdating na-recover nila, doon sa katabi ko, hindi rin natagal kaya namatay. Tinitingnan ko, magkatabi kami, tinitingnan ko yung kasama ko. Sabi niya, kuha kayo ng ano doon, balot, kaya wala na, namatay. Narinig ko yung sa isang team leader ko, kuha kayo ng isang pangbalot pa. Akala nila sa akin, hindi na humihinga. Balot na lang ako doon. Kaya akala nila, namatay na. Hanggang sa yun, minsan hindi ko na parang nabla-blackout na kung sunod gisingin nila ako ulit. Hanggang pumasok yung nagkuha ng wounded. Yung pumasok na kumuha ng wounded sa amin doon, inambos pa rin ulit yun, umatras ulit sila. Hindi natuloy yung pasok nila. Nakadalawang attempt yun bago nakapasok doon. Sunod yung hindi ko na alam nga kung paano nila ako kinarga doon sa sa loob, dahil yung pagpintura namin pwede makapasok yung sasakyan 6x. Yung pagdating doon sa mula kami nag-firefight ng umaga, mag-alas 6, natapos yung encounter namin mag-alas 2, yun alas 3 ng hapon. Pero yung alas 2, alas 3 ng hapon, di ko na alam yun dahil blanco na ako. Ang pagkaalam ko lang doon, malala ko lang yung nadala na ako sa batalyon ng 53rd doon. Ang kalaban doon, ang estimate na kalaban, 100 plus yung kalaban. Malaki, yun ang pinakamalaki po doon na under ni ano pa yun, ni Putol. Dahil commander, sa encounter namin doon sa may commander doon na namatay. Abu Sayyaf doon sa Hulo. Yung result ng encounter namin, hindi ko na ang patay sa amin doon, isa. Pero yung wounded sa amin, marami. Yung team, halos 8 kami na wounded. 8 siyam yung wounded doon. Sa Kalaban, yun, maraming namatay doon, maraming naiwan. Yung sa Kalaban. So, wala na kasi ako doon, hindi ko na alam. Ang nakuha doon na baril, hindi ko matandaan kung ilang nakuha lang nila na baril doon. Basta maraming nakuha. Maraming kasulati doon ng Kalaban nakuha. Maraming patay na iwan doon. Kaya nagkita lang kami doon. Tsaka hapon na yun na yung pagpunta ko dun sa Busbus. Bali na ibak ako pala dun pagdating ng hapon na ako nakuha dahil hindi yung chopper. Hindi na magbalik ang chopper, ako yung naiwan na wounded dun sa 753rd Battalion dun sa Bayog. Yung hapon na yun, doon na wala na akong malay talaga. Yung akala ng mga kasama ko, patay na ako dahil hindi na ako gumagalaw. Nalulusbad na ako. Hanggang sa pinilit yun ang brigade commander pa namin doon dati, si General Tolentino. Kaya nakuha ako doon, pinilit niya ang chopper na bumalik para makuha ng wounded.
Sunod, nadala ako doon sa ospital doon sa Hulo. Pero hindi makaya, dinala ulit ako doon sa may Sambunganga. Pero hindi ko na matandaan yun dahil wala na akong malay doon. Yung nagkwento lang sa akin na dinala ako doon, yung kasama ko na nag-alalay sa akin. Yun, pang 3 days, doon ako nagising. Sa Sambunganga. Hindi ko, yun na yung nagtaka ako bakit pagising ko, doon na ako sa may hospital. Hanggang sa nilipat ako rito sa sa Biluna. Yun na lang. Ang lesson learned ko doon sa nang na-wounded ako, pag agresibo ka, hindi rin pala masyado maganda. Dapat pala minsan konting mag-ingat. Doon ko na-realize pala kung ma-wounded ka na mahirap. Halos hindi na yung hinihinga. Pasalamat ako doon sa teammates ko sa kabats ko na si Nevera. Dahil nang nagsabi na mag-withdraw, umatras siya, pero nang nakita niya na naiwan ako, hindi ako makalakad, binalikan ako ulit. Hanggang tinabihan niya ako na hindi kung in kaso na ma-rush up kami ng kalaban, hindi talaga ako iniwan. Sunod, yung malaki rin pagpasalamat ko doon kay General Tolentino. Siya pa yung brigade commander doon Dahil kung hindi sa kanya, hindi na sana yung chopper. Magbalik. Hapon na kasi yun Umaga pa ako na-wounded. Sunod mag-alas 5 na hapon, di pa ako nakuha doon sa Bayog. Hindi na sana magbalik yung chopper doon. Kaso na lang binul out na yung General Tolentino yung sa Air Force doon, kaya napilitan silang bumalik na kinuha ako kahit hapon, lumipad sila. Doon ako nagpasalamat rin sa kanya ng malaki dahil kung wala sa kanya siguro matuluyan ako dahil wala na akong dugo, malusbad na ako, hindi ko na alam kasi. Nakita ko doon sa pa-encounter namin yung nangyari. Team leader. Okay ang team leader. May command, may decision. Team member, walang problema kay kung anong command ng team leader, sumusunod. Hindi nagpabaya. Yung isa lang napansin ko pa na yung pag hold the line na yung minsan mag-alanganin pero dinadiretso. Halimbawa, kahit alanganin, parang pinipilit. Dapat bago sana pinagplanuhan rin ng gusto. Kasi biglaan kasi nangyari yun. Pero kung hindi biglaan siguro, napalanuhan din ng maganda. Doon na kasi nangyari na yun, doon na rin nakadikita na kami kalaban, kaya ganun yung nangyari. Sunod, lugi rin kami sa posisyon dahil wala rin kami makubiran. Yung makubiran mo doon, puno lang ng kape. Doon lang sa ilalim ng Hagunoy. Ang kalaban, nakabarikid. So, dami-dami ng kalaban. Kami, one team lang kami doon na nag-upak. Yung team namin na iba, yung Manjobe pa, hindi kaya magsuporta dahil sa dami rin ng kalaban.
lang sa family. Yun lang masabi ko. So, Pero sabihin mo sir, yun lang sasabihin mo tungkol sa encounter. Parang sa yun lang pala masabi ko tungkol sa encounter.